Okay. Sige, padayon na ta. Okay, so pila na gayud ta ka adlaw sa pila na ta ka sessions murag tulo upat. Murag Tulo upat. Tulo? 4. Ikaw upat na ni Ron, no? Kaupat na ni. Okay, sige. So ang atong gasugod ta kay buwan man to sa Oktubre, gasugod jud ta sa topic nga the Holy Rosary. Nya atong gigamit ang libro nga gisuwat ni Montfort nga ang title The Secret of the Rosary. Okay, so ato lang i-review jutay. So ga-discuss tag diin gasugod no ang Santos nga Rosaryo sa Mahal nga Birhen. Nya nagingon ta nga duha ka buok ang sources. Ang usa ang apparition ni Saint ni sa Mahal nga sa Mahal nga Birhen kang Saint Dominic in the year 2014. Okay, and to fight the heresy of Vincentianism. Ug ang ikaduha nga pag-explain sa historical background sa Rosary nga nagtipon ang mga Marian o Christological devotions sa lain-laing grupo sa mga tao all through the years. Nya nahimo na siyang Santos nga Rosaryo. So ang word is coalescence, which means combination, merger, unity, nag-combine. Murag ka ng duha ka sapa nga nagtipon, nahimong usa na lang, yan nahimong rosaryo. So na Marian o Christological devotion sa lain-laing tao. Unya ga-discuss pud ta atong gi-highlight nga ang Santos nga Rosaryo usa ka pag-ampo nga gimugna or gi-compose sa Santissima Trinidad, no? Santissima Trinidad, Diyos Samahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay? So ang Our Father gi-compose ni Jesus kay bawo na ta kay mo nang gitawag og the Our Father. Ang Hail Mary, ang first part, mga pulong sa God the Father nga gipadala ngadto kang Maria pinaagi sa Arkanghel Gabriel. Unya ang ikaduhang Holy Mary Mother, blessed are you among women, kini mga pulong nga gimugna o gi-compose sa Espiritu Santo katong pagduaw ni Maria kang Santa Isabel, no? Si Santa Isabel napuno sa Espiritu Santo matud pa ni San Lucas ug niingon siyang bulahan ka sa babaeng tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo. O sa tungod niini pwede natong tawgon nga ang Santos nga Rosaryo usa ka pag-ampo nga gi-compose sa Santissima Trinidad. Ato na pong gi-discuss atong ikatulo tingali or ikaduha nga semana nga Thursday sa atong session gi-highlight nato ang mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, no? Nasayod ta nga in 2002 gidungagan nag Mysteries of Light. So karon upat na ka sets of mysteries, the mystery of the joyful mystery, the sorrowful, the mystery, luminous mysteries, and the glorious mysteries. Unya, para kang Montfort, ang mga misteryo, they are flaming torches to guide our steps through this earthly life. Unya, ang mga misteryo, 20 shining mirrors to help us know Jesus and Mary and to know ourselves and to light the fire of love in our hearts. Ato ning gi-explain. Og ang ikatulo, ang 20 ka mga misteryo, murag mga fiery furnaces that consume us completely in their heavenly flames of faith, hope, and love. Okay. Unya, last week, mo tingali ni, no? Atong, gidiscuss nato the previous pa jud katong 4 levels of praying the rosary, no? Ang una, prayer of the lips, ang tawag sa mga sa mga theologians, vocal prayer, no? Gamit ra nato ang atong baba kung magdaig ta, basta mutabi ta, mangadji tag rosaryo gamiton ang baba with words, so that's called vocal prayer. That's very very low in terms of level. Mura siya elementary. Ang ikaduha nga level, prayer of the mind. So it's the second level, which is prayer or meditative prayer. So kung sa vocal prayer, kita mo'y nagtabi, ang Ginoo mo'y naminaw, abot na to sa meditative prayer,
or prayer of the mind, ang Ginoo na may nagtabi kita na po'y maminaw mo nang minguntang mamalandong kita. No, we reflect, we meditate, meaning we are not speaking but we allow God to speak to us. Muna ni high school. Okay? Pero naay ikatulog, ikaupat nga levels nga para ni sa mga santoson, no? Kanang gustong magpahimo og mga estatwa, no? Kanang gitawag og affective prayer, okay, or prayer of the heart. Unsa man kini siya gasan ni sa Ginoo, no? After many years maybe of praying the rosary at the level of the lips and prayer at the level of the mind, then God will say, I will give you this gift of praying the rosary at a higher level, which is prayer of the heart. Unsay may mahitabuan ning prayer of the heart nga level nga kita kung mag-ampo ta dunggon dali kitang dunggon sa Ginoo kay ang iyang kasing-kasing matandog man tungod sa atong pag-ampo, no? And this is the reason why kitang tanan mangayo og pangama og tabang sa mahal sa mga santos kay sila naka-reach naman ni aning level prayer of the heart when they pray the rosary. Okay, and last is the prayer of being, which is contemplative prayer. Nga kining levela, santos na jud kaayo ang tao ani, no? Parehag sa akong example ninyo atong ga-discuss ko ani, nga si Padre Pio gipangutana kapila ka magrosaryo kada adlaw. No, pila ka rosaryo ang imong iampo sa kaadlaw ug iyang tubag sa kalibo. No, unsay pasabot? Wala na ba siya magbuhat og lain? Sige na lang jud pangadjig rosaryo in the sense of the first level, prayer of the lips? No. Because Padre Pio was always very available sa mga needs sa mga tao. So mag-counseling to siya, magpakumpisal, mutabang unsay mga buluhaton sa convent. Pero unsay pasabot niya og prayer of being nga ang iyahang tibuok kinabuhi mura na siya pag-ampo nga nag-incarnate sa iyahang kinabuhi, no? So everything that he does was in the spirit of prayer. Kung siya makig-istorya, so it was a prayerful moment for him. Kung siya manilhig or unsa pa yung buhaton, then it was also a prayer. So parang ang rosary aning level mura na siya background music, no? Kabantay mo ka ng ubang mga tao nga magganahan kayong magbuhat og unsa manglabama or na-drawing or unsa pero na background music. So din sa contemplative prayer, no, it's the prayer of the rosary which serves like a background sa iyang tibok adlaw. Okay. And last week mao na ni atong gi-discuss na twofold crown, no? Kung mga kuno tag rosaryo atong gipurong-purungan si Jesus ug si Maria, no? And these are spiritual flowers, spiritual crowns, bouquet that we give to Jesus and Mary. But it's not only us nga mag-crown, kundi si Jesus ug si Mary mo crown sa tanang mga nag-ampo sa Santos nga Rosaryo, no? Mao ni siya, no? Ang explanation ni Montfort, no? Kining tanan nga insights kang Montfort ni, no? Ingon siya kung mga ganita og kanang joyful mysteries atong gikoronahan si Jesus ug si Maria sa atong panahon nga si Jesus nahimong tao, no? Nagpakatao, nahimong bata, nidako, nawala, and so on. Unya ato pong gikoronahan si Jesus sa panahon nga siya nagantos during his passion, no? Sa ampo sa lamanan sa Gethsemane, pag-scourging, pag-crowning, pag-carrying the cross, o pag-crucifixion and death. And then, crowning of glory in heaven. So we crown God, we crown Jesus as King, and we crown Mary as Queen. Mauna nga queenship of Mary is also mga buhat nato kung mga jita og rosaryo, we crown Mary as Queen of Heaven and Earth. At the same time, ang Espiritu Santo, ang Blessed Trinity, kung mga jita rosaryo, iya pong gi-crown si Mama Mary in terms of the crown of holiness, of power and gentleness. Nga kita gani, no, gihangi usad ta ni Montfort labi nang nag-consecrate na
nga mangadji ta og Little Crown of the Blessed Virgin every Saturday. So, kung mangadji ta rosaryo, ang mo po ni gibuhat sa Santissima Trinidad ngadto kang Maria. Is crowning Mary with the crown of holiness, power, and gentleness. Ang kini nindot po kayong atong mahinumduman nga mangadji kay tag rosaryo, okay? Ang si Jesus ug si Mama Mary nag-crown sab kanato, no? Samtang buhi pa ta, no? First is we are crowned by the merits during our lifetime. Unsa maning merit gitawag crown of merit kanang mga virtues, no? Unya akong i-discuss ninyo unsa ning mga virtues nga gustong i-share ni Jesus ug ni Mama Mary sa tanang mga nagdeboto kaniya, no? Pulo ni kabuok gitawag ni Montfort, the 10 principal virtues of Mary. Unta kita pod maka-share niini. Ang ikaduha mao ning gitawag og the gift of peace at the hour of a devotee's death. Kung mamatay ang tao, ang usa ka devotee magpasinati ang presensya sa mahal nga birin pinaagi sa usa ka malinawon nga pagpanaw ngadto sa laing kinabuhi, no? Mao na nga mga devotees kalaghanan nila mamatay sila on a feast day of the Blessed Mother, or it could be Saturday or any day, any time nga ang mahal nga birhen, no, na special day niya. So at ako daghan kay kog na witness, no, nga mga taong nangamatay anya at the last hour, yung last breath nila, last moments, peaceful kayo. And the reason according to Montfort is because they have been devoted to the Holy Rosary. Usad ni akong sa mga hope and desire nga one day, no, it will be given to me nga malinawon nga pagpanaw, no. Ang ikatulo is the crown of glory in heaven na, no. Nindot kayong insight ni Montfort ani niya. Kita ko ng mga devotees sa mahal nga birhen samtang buhi ta nanata sa sabakan ni Maria. Unya ini kamatay na sa ka devotee mo na pud nay adlaw, mo nay moment nga manganak si Maria, kita ipanganak ni Maria ngadto sa langit. Ganahan mo ana? Ganahan mo ana nga kamo adton mo sa langit, no? Kita tanan pura kag kung ang tao din sa kalibutan, manganak ang inahan, si Mama Mary spiritually will give birth to each and every one of us in heaven because of the Holy Rosary. Okay, so mao ni atong summary. So karon gusto kong i-connect na to, no? Ga-discuss ta og usa ka libro ni Montfort nga Secret of the Rosary. So i-move na to sa sunod nga level kanang gitawag og the true devotion to Mary. Anhi man nato makit-an dinhi nga natay paagi di ay gituduan ta ni Montfort nga ma-evaluate nato kung ang atong pagpangadsi sa Santos nga Rosario, ang atong debosyon sa Santos nga Rosario tinud-anay o peke, no? I'm sure dili taga nagpeke, no? Or fake. Ganahan mo fake nga 1,000? Di jud. Ganahan mo fake nga karsones or fake nga gadget? Dili, no? Kay gusto tag genuine. Unya sa True Devotion, kining libro nga True Devotion to Mary, nagi duha ka nindot kaayo nga ehemplo para kanato, no? Nga gihatag sa simbahan, no? Nga mo ni na influence sa pagpangadji og rosaryo nga karon gi-declare ng mga saints. So kining silang duha walay lain si Saint John Paul II ug si Saint Teresa of Calcutta. Ang akong gibutang diri blessed kay katong pagbuhat nako aning slide, blessed pa man sila. Pero karon kay bauta nga saint na sila ning duha, no? Saint John Paul II and Saint Teresa of Calcutta. Nya unsay naka-inspire nila ang tudlo ni Montfort about true devotion to Mary. Okay? So mao ni ang gisulti, no? Nindot kay na istorya si Saint John Paul II kay seminarista pa siya, nakakuha na siya o naghatag kaniya ning libro nga True Devotion to Mary.
Unya samtang magtrabaho to siya na sa soda factory sa Poland, iyahan ning basahon, no? Unya katunang nahimo nan siyang Santo Papa, gi-interview siya ug niingon siya kay pangutan siya di man na nimo ang imuhang debosyon sa mahal nga Birhen din man mo nakuha. Nya niingon siya dito na ko ni nakatunan sa usa ka libro nga gisuwat ni Saint Louis Marie de Montfort nga tawag True Devotion to Mary. Unya ang iyahang sulti, no, tawag niya perfect devotion is indispensable to anyone who means to give himself to Christ and to the word of the redemption. It is from Montfort that I have taken my motto, totus tuus, or I am all yours, I am all thine. So kita, no, pareho ta ni St. John Paul II na ay motto itudlo ni Montfort, totus tuus, or I am all yours. Okay. By the way, ga-warning na day ang Zoom. So in 5 minutes mo wala ko. So mo kuan na sad ta, mo reconnect kay tag 45 minutes naman ning atong session. Okay? Gets? Okay. Okay. Napatay 5 minutes. Okay. Moni, moni nin kuan mga recorded interviews ni Saint John Paul II in relation to the true devotion to Mary. So siya ni katong interview na sa Santo Papa na siya ani. Ipangutan na siya, diin man na-develop ang imong vocation, diin man na-develop ang imuhang pagmahal, paghigugma sa mahal nga Birhen, mo niyang tubag, no? Mo niyang message. Siya, under the wise guidance of Saint Louis Marie de Montfort, I understood that if we live the mystery of Mary in Christ, there is no such risk. The saint's Mariological thought, in fact, is rooted in the mystery of the Trinity and in the truth of the incarnation of the Word of God. Kay si Saint John Paul II is considered one of the greatest theologians. Unya kalaghanan gud sa mga theologians, dili man sila kaayo close sa mahal nga Birhen. So unique ay si Saint John Paul II kay katong paghimo na ng isang Santo Papa, syempre tanang mga theologians maminaw na niya. Unya gipangutana siya, dili ba makababag sa akong relasyon sa Ginoo ang akong debosyon sa mahal nga Birhen, like ang ubang mga reliyon mo manay tan-aw nila, no, like born again, Iglesia ni Cristo, di sila moduol sa mahal nga Birhen kay mahadlok sila kuno nga mahalayo ta kang Jesus. Pero ingon ni Saint John Paul II, no, akong nasabtan tungod sa gitudlo ni Montfort nga ang atong debosyon sa mahal nga Birhen mas pasamot pa palig-on, mas masamot pa tag kaduol sa Santissima Trinidad o kang Jesus, no? And we have seen that sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Okay, so na famous saying si Montfort, saints are molded in Mary. Nain siya nindot kay nga topic aning sulod sa libro nga True Devotion to Mary. Compare ni Montfort. Kana kung manghimo og estatwa ba? Di ba? Ang usa na ay kanang mangungulit. Ibalo mo na, kulit, sculptor. Okay. Yes. Ang ikaduha nga paaging maghimo og estatwa gitawag og naay mold, naay hulmahan. So tan-aw ninyo asa may dali, hulmahan o i-carve? Hulmahan gyud, di ba? Okay, nya paspas pa, nya daghan pag mahimo. So ang tawag ni Montfort kang Mama Mary, which is yan isa ding gikuha kang San Agustin, saints are molded in Mary. So si Maria ang magmold sa tanang mga santoson. Nya unsay pamaagi ana sa Santos nga Rosario. Okay? Okay. Okay. So natay 2 minutes. Ako lang ikuan sugdan ako. So ang atong pagpangadji Santos nga Rosario, di ba? Na atoy giingon nga ang pag-meditate nato sa mysteries makatabang kanato nga atong mahibaw-an mailhan si Jesus ug si Maria sa lalom nga paamaagi, no? Dili lang nang kanang mga apparition, dili lang kanang mga sulti, mga suwat o mga sa istorya sa mga tao, kundi
mas lawom ug mas tidud-anay nga pagkahibalo ug pagkaila nato sa mahal nga Birhen. Kita kon mag-estudyo, no, mag-enroll tag theology, nya natay subject nga Mariology, which is the study of Mary. Uni mga sources na gamiton sa inyong teacher. Dua-dua lang, dua-dua. Kami katong Pares-parisa. magtudlo pa ko sa mga seminarista mauni, no? Sources Nasa- of that yes, our tong- knowledge of Mary is first ang santos nga Tungtong. sacred scripture, ang ikaduha church documents, ang ikatulo church traditions, 200. ang upat writings of saints, novenas and litanies, icons and sacred Wanig, routines, 250. Price, 250. and poems. Okay? So, ang atong basic gyud nga source of pagkaila sa mahal nga Birhen ang Bible, sacred scriptures. Mauna nga mga kita rosaryo, it's like we are reading the scriptures kay ang mga misteryo sa Santos nga Rosaryo gibase man sa Biblia. Okay? Marag mawala na ta, 1 minute na lang. So mo